Ilang buwan matapos mabiktima ng human trafficking at sa pilitang pinagtrabaho bilang mga scammer, nakabalik na sa Pilipinas kaninang umaga ang 176 pang mga Pilipino na nailigtas sa scam hub sa Myanmar. Pasado alas 5 ng umaga nang lumapag sa NAIA Terminal 1 ang kanilang sinakyang eroplano mula Bangkok, Thailand. Pagdating nila sa NAIA, sinalubong ang mga biktima ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Agad din sila nakatanggap ng tulong pinansyal at legal assistance. Ayon sa DMW, karamihan sa mga biktima ay na-recruit online sa pamamagitan ng WhatsApp, Facebook at Telegram kung saan inalok sila magtrabaho bilang customer sales representatives pero kalaunan ay pinilit sa online scamming. Karaniwan silang dumadaan sa backdoor routes mula Zamboanga patungong Sabah o kaya gumagamit ng third country scheme sa ASEAN upang makalusot ng walang visa. Usual backdoor papunta ng Sabah. So yan yung area ng Sulu, Zamboanga, Tawi-Tawi. And then on to Sabah po, yan yung usual route. Ayon naman sa DOJ, hindi paparusahan ng mga napauwing Pilipino kahit nasangkot sila sa mga scam hub. Sila ay tinuturing natin biktima ng human trafficking, hindi sila kakasuhan at bibigyan pa sila ng mga sabi-sabing tulong at ayuda ng pamahalaan. Pero kung may lumitaw na sila ay recruiter, sila ay nang-akit o kasama sila dun sa sindikato, matitiyak namin nakasama sila mananagot. At sinabi ko kanina, may mga persons of interest na tayo ngayon at yun, doon tayo nakatuka ngayon. Nagbabala ang DMW sa mga OFW at job seekers na gumamit lamang ng DMW Verified Recruitment Agencies at umiwas sa mga trabahong nangangako ng mataas na sahod nang walang malinaw na kontrata o work permit. Samantala, pinatawa ng preventive suspension ng Bureau of Immigration ang 7 nilang tauhan matapos silang iugnay sa iligal na pag-alis ng mga biktima ng human trafficking na na-repatriate noong March 25. Ang report sa akin was merong allegation nga, yung ibang mga nirepatriate na merong assistance. And there were certain names. So, ginawa namin, nagpalabas agad kami ng show cause order yesterday afternoon. Immediately, nirelieve namin ng notice nila dito sa airport. Sakaling mapatunayan tumulong sa mga biktima, mahaharap sila sa mga kaso sa Department of Justice. Ayon sa BI, hamon sa kanila ngayon na mapigilan ang human trafficking dahil marami sa mga biktima ngayon ay nagmumula sa maayos na estado sa buhay at nagpapanggap bilang lehitimong turista. Ginagamit din raw ng mga sindikato ang mga individual na may malinis na travel record kaya't mahirap matukoy ang kanilang tunay na intensyon. Sa kabuuan, 206 na Pilipino na ang mga na-repatriate mula Myanmar at may karagdagang 59 pang inaasahang makakauwi sa lalong madaling panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.